Hi guys! So, today, gusto ko lang ipasilip kung paano ang isang kasalan dito sa amin, sa Baguio, Benguet. So, isang simple lang, simpleng kasalan lang. Gusto ko lang ipasilip yung tradition. Yan, i-share kung paano sila ikasal dito na very simple. Well, not all couples are really as simple as this. Ito rin kasi isa sa mga racket ko. So, yung nag-MC, ganyan. Tapos kung walang kakanta, backup na singer, songer, ganyan. Pero usually, I go with MCing, hosting. Yun yung yung part ko. Usually sa mga events. Ito yung gusto kong event na i-share sa inyo. So, kung dito kayo titira sa Baguio, Benguet, huwag kayong magugulat sa, of course, hindi na makagulat-gulat syempre. Pero, iba kasi iba kasi sa natin, iba yung culture, ayan, na ipapakita ko sa inyo. Ayan, wala ho akong hairstylist, makeup artist, ayan, so maaga po akong nagising. Pero, mga naantok. Hindi talaga pang morning person, no? Pero usually, ang mga kasal, mga events, ganyan, aga-aga yan. Kailangan 9, ganon. So, ang call time ng mga ganito, yung mga participants would be like around an hour or 30 minutes before. Dapat na andun ka na to coordinate. Ayan. So, when it comes to hosting, when it comes to being an MC sa event, kailangan din i-organize mo yung mga magmamarcha, ganyan. Kasi usually, hindi rin alam ng mga usherette nila kung anong gagawin. So, you need to be there to guide them. Actually, we've been doing this as a family. Nung buhay pa yung mother ko, ganyan. Sila yung nag-train. Sila ng father ko nag-train sa akin kung paano mag-MC, ganyan. When it comes to entourage, bridal entourage, ganyan. So, we've been doing this for many years already. I started like nung high school. Yon. So, doon ako na hasa paano magsalita. So, hindi lang sa church ganyan nag-MC, but of course, when it comes to event like this, sinasalang talaga ako. So, kumikita rin tayo konti. And as a mom, ito nga habang tumatanda, you gain a lot of knowledge, you gain a lot of experiences. So, gamay na gamay mo na yan. Yon. So, gamay mo ng makipag-deal, makipag-usap sa mga iba-ibang klase ng tao, ganyan. Minsan napapaapoy. kasi minsan, ayan, yung mga may mga instances kasi minsan ayan, nire-ready mo na yung next, di pa pala ready. Siyempre, MC o host yung parang napapahiya rin kami, ha, pero we tend to be flexible as a host, of course. So, bawal ma-high blood. May pagka-high blood pa naman. May pagka-high blood, ganyan. Pero, kailangan mo lang maging chill, ganyan, sa mga ganito. Kasi, different people would demand you as a host, as an MC, ganyan. So, maraming sisingit, kakalabit, ganyan. At sabihin na, ako nga, kakanta, ganyan. So, you really need to organize. You really need also to organize your thoughts. Ayan, paano mo entradahan, especially na hindi mo kilala ang iyong i-introduce. So, ganon. Ganon mga mamshies, hindi lang talaga tayo totally sa bahay.
if we have opportunities like this, so maybe it's not hosting ganyan for you kung maano ka namang kumanta, o it's better for you na kumanta ganyan, or you grab opportunities like this kasi dito ka madedevelop maski wala kang, kasi 'di ba nga usually work from home mom ang iyong lingkod. So kailangan talaga hindi lang iisa ang income mo. Kailangan talaga, and then if you're a single mom like me, kailangan talaga rumakit ka ng rumakit. So, hindi lang ito talaga ang racket ko. Anything will do talaga. So, kung pwede kang jack of all trades, make use of your talent habang malakas ka pa, tsaka bata-bata, ganon. Kasi, it's really enjoyable to be doing this. Tapos, mag-open din ng opportunities sa ibang lugar, sa ibang mga tao, ganyan. Pero usually, pagka ganitong mga kasal, doon ako sa hosting, sa MC, ganyan. Doon ako, mas mas gamay ko. Huwag niyo na akong pakantahin. Ayan. Pwede rin back up, ganyan, pag wala ng choice. Diba? Ayan. So, I hope you will enjoy this. Alam nyo, when it comes to kasalan dito, talagang mag-hike ka ng bundok, ganyan. Pupuntahan mo talaga yung lugar. So, hindi lang talaga hosting ang na-experience ko when it comes to kasalan, ganyan. Pati yung pag may make-up, yun. Kasi, walang dumating na mag-makeup sa bride. So, you don't have any choice. Kung marunong ka, you need to share your talent. Ayan. Pag may makeup din mga guys, mga mamshies, very very in-demand din when it comes to extra income. Ayan. So, marami tayong magagawa aside from being inside the house. Let's also go out. Ayan, it's time for you to shine sometimes. Yan, hindi lang yung nakakulong sa bahay. So, as a mom, we need to, yung simpleng paglalako lang or what, pag-online selling, why not, diba? You could also try that because it's a part of career na yan, diba? Okay, anyway, I hope you will like the culture ng very simple na kasal. Ito yung mga na-witness ko sa isa sa mga simplest kasalan dito. May mga simple pa, pero ito yung nakita kong very simple din talaga yun. So, syempre sa iba, may mga hotels, garden wedding, hindi na natin nagawang i-content yon kasi as alam mo yon yung hindi pa talaga uso noon na mga content. So this time I just wanna share this kasi gusto ko rin na may ideas din ng mga mommies na hindi lang talaga tayo pambahay yon. So I want to encourage, motivate yung mga momshies, ayan, lalo na yung may mga short hair. Diba? Hindi ko na alam. Hindi, nagpa-hairstyle ako, diba? Ayan. Pero, I was really thinking, ano na bang gagawin? Pag may mga ganito. Kasi kailangan, rin pumorma ka. Kasi, even though you're a host, you're an MC, nasa gilid ka lang ng stage minsan, yan. So, hindi ka talaga sa sentro minsan. Hindi ka naman nakikita, boses mo lang yung naririnig, ganon. Hindi ka talaga napapansin. But then, meron at meron din talagang titingin sa'yo. So, you really need to, ito na yung simplest. Simple outfit. Usually, I wear blazer. Yan.
Gusto ko nga mag-t-shirt lang kanina kasi mainit. Or, yeah, medyo mainit. Tapos nag-iiba kasi yung sabi ko I would better, pwede ring hindi naman t-shirt, ito pala. Blouse, kasi nga syempre, wedding. Ayan. Kailangan mag-blouse din tayo paminsan-minsan. But, the weather is not really that predictable dito sa atin, dito sa Baguio Benguet. So, minsan mainit, maaraw, ganyan. Suddenly, may fog. So, yun yung i-ready ninyo pag naandito kayo sa Baguio Benguet. Ayan. So, anyway, this is a part of being you, especially if you're going to stay here in Baguio Benguet. Yung mga mag-iisip na dito titira, ganyan. Ito ang isa sa mga cultures na baka syempre may mag-invite sa inyo. This is what you're going to expect, yon. And mga mamshis, if there would be some opportunities like this, as I said, you could just grab it. Yan. Kasi maski konti lang na may bibigay sa inyo na talent fee. Okay na yan. Diba? Lalo na yung mga work from home moms like me. Extra income din yan. Anyway, check this out. So, ito na nga ang iyong minimalist mom, mga momshies. And guys, ayan, nag-hiking. Ito yung ayaw ko dito sa bundok, hiking. Pero, kailangan natin ito para kumita. Diba? And para makatulong din, syempre. So, there you go. Kailangan naka-rubber shoes ka dito. Or kung sanay ka na mag-chinelas, then why not? Bring your chinelas. And then, pwede ka na rin mag-heels sa pupuntahan mong wedding. Pero nga, ayan, bago magsimula ang wedding, nakarating na rin tayo. Yeah, I just wanna share itong decoration nila. So, itong kanilang decoration motif is white and gray. O, diba? Napakaganda ng gumawa rin ng kanilang setup. Ayun. So, motif din nila, mga balloons, flowers, ganyan. So, ganito ang kasalan dito. Ayan. So, parang hotel setup din, no? Hindi mo nag-hiking ka ng ganun na rocky road. Tamang-tama, summer, pang ice cream, diba? Yon. At saka, syempre, kompleto din sila ng mga gamit dito. Ayan. So, biruin mo yung mga dinala nila dito, no? Mag-hiking ka, mga ganito yung bit-bit mo. Ayan. So, there's the coin, the ring, yung cord, yung veil. Yan. Kailangan kompletuhin yan. I-check. Alright? As a host or MC, i-check mo rin yan para hindi na nagkakagulo when it comes to ceremony. Para maganda naman ang flow. So, ito na nga. Opening prayer ang aking tatay. Panangantabay mo kada kami. Panangsakulob mo kada kami, Apo, ti ayat mo. Grasyang aglapusanan, Apo, Diyos nitong galmay. Sana mo na kadagito nga agkasarkat dawatin mi, Apo, Diyos nga. Makiada ka kanayon di presensya mi. Tayo sumat ti bagbagang duwawin no talo nga tumawag tinagan mo da ka mati mamatingada. Apo mi nga Diyos dawatin mi garo dagito itinapatinganagan mo. Kastaman, Apo, dagiti nga iaramit mi kun dagito Apo, Diyos nga mga sister iti dito nga kasar dawatin mi, Apo, ti silip kun kastaman, Apo, iti nananay nga pamayan nga makayayo ti sidong mo no mayayo pa, Apo, Diyos adda ka mamita nga maragragsakan. Apo mi nga Diyos dagiti ti kararag mi tinapatinganagan mo ina, Apo, si Kristo ken titilig ti Espiritu Santo nga makit kadwa kada kami ket kunami. Amen. Amen.
Kaya tatangarot bago tayo nga witness dito nga entourage. May I read the marriage bond of Adam and Eve. In the beginning, when God created the heavens and the earth, He also created the very first human relationship, marriage. In the Garden of Eden, God formed Adam from the dust and breathed life into him. Yet God said, "It is not good for man to be alone." So He created Eve, not from the ground, but from Adam's rib. Close to his heart, under his arm, a symbol that she was to be loved, protected, and cherished. When Adam saw Eve, he said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh." This was not just the first love story. Adam and Eve were not just companions. They were created to reflect God's image, to walk in harmony, to serve one another, and to steward creation side by side. Even when they stumbled and fell, God's design for marriage remained. That two become one and that love endures even through trials. Today, we remember that first marriage in Eden, pure, intentional, and ordained by God. Let it remind us all that marriage is more than a ceremony. It's a divine covenant, a beautiful picture of love, sacrifice, and grace. And when God is at the center, just like Eden, in the Eden, marriage becomes a garden of its own, growing in the love, bearing fruit, and filled with His presence. Now, ladies and gentlemen, it is my honor to introduce to you the distinguished members of the entourage who have come to celebrate and support this special occasion. As we gather in celebration of love and unity today, it is our honor to introduce the esteemed individual who will lead us this sacred ceremony. A person of wisdom, faith, and compassion, the one who will guide Pastora Maribel Galwan and Pastor Elmer Collado as they vow their lives to one another. Please welcome our officiating minister, Bishop Andres Conta Jr. Is the one who will now preside over the wedding ceremony. To the good in the bad times too. With the bridal, or with the heart of the bridal party, the maid of honor, Mrs. Maria, or that is Jetty Ventura, a treasured friend and constant companion. Accompanying her would be the best man, Hubert Otau, a trusted confidante and brother in spirit to the group. And the skies green or blue, to my death I will stand by you. There are wars in the room, there is to come, temptations we'll have to go through. So, ayan na nga. Natapos na ang ceremony. Siyempre, hindi ko na pinakita ang buo kasi 10 years ang aabutin. So, hindi naman mawawala ang picture taking. Sa part na yan, we do picture taking na. Yung mga pictures ng family, relatives, yon. And of course, ang yung lingkod, isinama na rin, syempre. Diba? Medyo malayo nga lang, blurry. Hindi makita ang aking mukha. Ayan. So, malaking pasalamat sa couple and congratulations din sa kanila. Of course, yan, ng bagong buhay, ang mga bagong
kasal. Yeah! O, diba? Ayan, so congratulations ulit sa inyo. And of course, sa oras na ito or after picture taking, may kainan din, of course, ganyan, cutting of the cake, and drinking of wine, and meron din silang sayawan. Pero ang sayawan nila dito, they call it as patong. Pero alam ko patong is a war dance. Hindi ko lang kasi natanong yung ikinasal kasi yun ang sabi nila patong. Merong ding siw-siwit, iba-iba. Iba-iba sila. Hindi ko lang siya na-research kasi masyadong marami and I cannot really explain kasi hindi talaga ako native dito. So, pero ganyan, when they have weddings, ganito ang kanilang dancing. Ayan, kung sa atin sa baba, party! Ganon. Sa kanila dito, ganito. With the gongs, diba? So, iba. And, of course, as a bonus, marami rin tayong makikitang mga, alam mo yon, makaka-reunion na kakilala natin. So, eto na nga, si, Attorney Galwan, yan, at siya po, isingit ko lang ha. Kasi malapit na mag-election, ganon. So, nakita namin siya and we were really happy with my dad kasi nakita siya. Kasi, it's been years na hindi talaga kami nagkita-kita rin. Kapitbahay namin siya sa dati naming barangay and I witnessed how kind Sir or Attorney Galwan is as lumalaki yan. Kalaro ko po siya nung elementary. Yan po yung mga kalaro. Kapitbahay, kalaro, classmate, ayan. Name it, ayan. And ngayon, magva-vice mayor po siya. So, please don't forget, pagbotohan, pakilagay na lang po siya pag dito po tayo sa boto sa Benguet. Siya po ay nagraran na maging vice mayor ng ating lalawigan. Ayan. So, very close friend namin ito. Family friend. Lalong-lalo na yung parents niya, yung tatay niya, ganyan. So, naging ninong-ninang din ng ng kapatid ko yung parents niya sa kasal. Ay, naging ninong-ninang sa kasal. Nalito na ng kapatid ko, ayan. Ganon ka-close yung family ties namin. And, well, I could say that he's really a very good person, humble one. Ayan, nag-serve na rin siya sa ating lalawigan ng ilang years. So, ma-entrust natin, ma-trust po natin siya when it comes to leading our lalawigan. Ano ba yan? Taglish na ha. But anyway, yan ang perks ng pagpunta sa mga kasal-kasal minsan. Marami ka ring makikita to have a reunion with them. So, thank you so much. Ito nga, syempre hindi mawawala ang kanilang token. And I really thank you for inviting me as your host. Ayan, God bless you all and I hope yung mga mamshis yan, meron silang idea on how to have more extra income. Yeah, hindi lang yung mga mamshis, even yung mga singles, diba? You could start as early as possible. So, I'll see you again and God bless us all.